Okay, so good morning sa inyong lahat. Yo, salamat. Sabi nila kinakailangan daw may sound. Ano po? So, thank you, Sister Mai. Talagang taga-remind kayo. Okay, narinig na niyo ako. So, sa lahat ng nanonood, katulad ni Brother Ray at Sister Ruth, salamat. At siyempre, nandyan ang aking pamangkin na si Georgie Latay. Salamat po. Yan ang gusto ko sa mga pamangkin ko eh. Oo, at nandiyan pa rin kayo. So, binati ko na kayo kanina. So, therefore, punta na tayo sa 1 Corinthians 1:18. Okay, nandiyan si Jekri Lubugwen. Salamat, nandiyan ka ha. Oo, talagang ayamanek unay, tadda kayo ha. Ready, read. For the preaching of the cross. Kaya biblical yung awit nyo, mga young people ha. At first time na sumama ang West Alcala. Papansin nyo, dumadami ito. Baka mamaya mapuno ng screen natin. For the preaching of the cross is to them that perish. Foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Kaya tayo na saved, talagang yung cross is the power for us to go on. You know why? Because if we look to Jesus who died on the cross, sabi ng Bible, yes, we can be challenged to stay humble, to stay content, to stay courageous. Ganun yan eh. Dahil Jesus Christ did not quit when He began to carry the cross. And ganun din sa iyo, kapatid. When you begin to carry the cross to follow Jesus, please don't quit. Continue to share the blood of the Lamb to others so that they will be saved. Only those who had applied the blood to the doorpost in Egypt will experience yung salvation. They will not die. Ngayon, punta muna tayo sa last point kanina, Sergey. Meron pang last point po. Before going to the positive side of applying the blood in your soul. Last point kanina ay ngayon ay any talent that God gave, if not used for God's purpose, will not be rewarded in the rewarding day in heaven. Ulitin ko any talent that God gave, that is, if not used for God's purpose, will not be rewarded on that rewarding day in heaven. Kaya, yung talent ninyo, gamitin nyo. Katulad ng mga tao dito. Mga pagsosolve ninyo, pag-share nyo yung word of God, pag-advise nyo na maging mahinahon ng tao, pag-advise nyo na wala nang away. Ganun yan eh. Bakit mag-away pa kung daming bigas dito sa region to? Diba? Kaya nga, dapat walang away. Bakit? Simple living nga road. Tulad dito sa akin. Punta ka lang dito, mangisda ka dyan. Makakuha ka ng 5 dalag. Buhay ka na, di ba? Okay. Anyway, it take guts to fish sapagkat malamig yung ilog na yan. Anyway, punta tayo rito, ha? Ano sabi niya rito? Matthew 25:24 to 30. Ito, ha? If you will not use your talent, sayang. Ha? Kaya kayo dyan na nahihiya. Ay, huwag kayo mahiya. Kailan pa kayo? Mahiya. Pag sa judgment din, ay mahiya na talaga kayo. Si Lot nga, hindi nahiya eh. Na lumabas, sabi, susunugin na ng Diyos ang Sodom. Labas na tayo. Ay, basta kahit pinagtawanan, sinabi talaga niya. And that's why he was not accountable. Ganon din sa iyo. You go to Genesis chapter 18, kita talaga lumabas siya. At sabi nung 2 bisita kong anghel, sabi niya, susunugin daw ito, kaya labas tayo. Pinagtawanan. Let them laugh. Let them bully you. But you are telling the truth. Ganon din kay Noah. Naalala niyo si Noah nung araw? 100 years na nagsabi, darating ang baha. Bakit 100 years, Pastor? Yan ang tinatawag God's grace and mercy. Ganon din sa iyo ngayon. Kaya nanonood ka sa television, Standard 38, sapagkat God's grace and mercy nandyan ka. Kung ayaw mo magpagamit sa Diyos, baka mamaya ma-COVID ka, wala na. Pero kung magpagamit ka sa Diyos, and be a part of what? The ministry. Pastor, no ministry ko, pray kung wala ka talagang magawa.
Kung may business ka, may trabaho ka, why not? Give. Ganun yun eh. And then, kung tinawag ka ng Diyos, o katulad ng binatang ito, Jepoy, tinawag ka ng Diyos, gamitin mo ang buhay mo. O katulad sa akin, ginamit ang buhay ko para sa Diyos. Ano? Kayo na nakakalam yan. O ilan ang tao dito na nagbago, tumanggap kay Jesus. Di ba? Alam nyo yun. You see, alam nyo. O ilan ang mga churches, ilan mga missions, BBM, sabi nga eh. O, tama sa BBM. Dadami pang BBM yan pag nanalo si BBM, ha? O, totoo yan, mga kasama. You know what? Free tayo. Ano, paglakbay, muli. Siyempre, by that time, lahat tayo na vaccine na, di ba? Anyway, punta tayo rito, mga kapatid. Yes! Matthew 25, 24 to 30. Basahin natin ito, mga kasama, para hindi masayang buhay nyo. Mantakin mo, nagkukulong lang kayo. Pwede naman kayo gagamit ng cellphone nyo para siran ang mga kasama nyo. Di ba, May? O, si May, marami siyang nakasama niya. Nasisiran, si Sister Remy, si Sister Ruth, di ba? May mga bunga namang ito. Through cellphone lang, di ba? Ready? Read. Then he, which had received 1 talent, came and said to Jesus, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Tuloy. Lo, there thou hast, that is thine. Binalik kay Jesus. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, ang tamad mo. Di ka man lang gumalaw, sabi ni Jesus. Thou knowest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Tuloy natin. Thou oughtest therefore to have put my money into the exchangers, and then at my coming, darating si Jesus, I should have received with mine own with usury. Ito ang tragedy. Take therefore the talent from him, and give it unto him which had 10 talents. Binawi. O nawala, wala ka ng power mag-soul winning. O bakit? Binawi. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Anong gagawin doon sa servant na hindi ginamit, ha? Pinapasok ba? Delikado. Peke palang servant to. Verse number 30. Anong sabi niya? And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Mga kasama, don't you know sa judgment rewarding day, may mga iiyak. You know what? Wala man lang silang reward. Bakit? Hindi sila matiisin eh. Kaya sa buhay na ito, magtiis tayo. Diba, Katrina Tumangilbaral? Oh, salamat sa sister na ito. Tiis yan. Nakangiti pa rin hanggang ngayon. Look at this verse. James 1:12. Pakinggan nyo ito. And then pupunta na tayo sa sprinkling or applying the blood on the 2 side posts. I may positively consider yan. Ready? James 1:12. Basahin natin. Para meron man lang kayong reward na, sige, tuloy lang kahit marami pang pagsubok. Yung iba dyan, wala na. Ayaw ko na sa Diyos kasi mahirap. Anong sinabi mo? Anong mahirap? Mas mahirap yung magdala ng krus sa Calvary para sa iyong kasalanan. Don't you know that? Anong sabi niya rito? Blessed is the man. Mapalad ang isang tao that endureth trials. Yan ang ibig sabihin yan. Troubles, heartaches, disappointments. Ano pa? Ano dyan? Mga pagsubok. For when he is tried, ano mangyari? He shall receive the crown of life. Gusto niyo yun? Di ba? Crown. Which the Lord had promised to them that love him. The key word is love. If you love someone, you need to pursue your goal to make them happy. Ganun yan. Kaya nga, hindi kami naghiwalay ni Inday. Bakit? Bakit? Mahal ko siya. You see? Kahit hindi niya ako mahal, mahal ko siya. Kaya tuloy-tuloy. You see? The keyword is love. Ganun yan. Ganun din sa love, courtship, and marriage relationship. Kung mahal mo isang tao, huwag mong iwanan. Oo. For better, for worse yan. In sickness and in health. Nandiyan, Pastor Tommy, di ba? Huwag mo iwanan. Ganon din kami mga pastor. Hindi namin iwanan yung aming mga tupa, sheep. Ay ganon yan sabi ni Lord Jesus Christ eh. Bakit? Bakit iwanan? Kawawa naman. Sugatan ng mga yan.
mga yan, meron ng mga experience na gusto na nilang tatalon sa bunton. Pero sabi ko sa huwag kang tatalon, kapatid, because there is hope of a tree when it be cut down, di ba? Siguro naalala niyo yung verse na yun. Saan yun, pastor? Di sa Job sa 14:7, basahin natin para kayo dyan na nawawala na kami pag-asa, pastor. Huwag kayo mawalang pag-asa. Gagamitin ka pa ng Diyos, don't you know that? Maaring tagapag-pray ka para hindi ako hanapin ng mga binanggit ko, atras na magka-presidente. Atras na lang iba. Pwede ba? Ready? Read. For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease. Kawawa naman yung mga mag-run ng presidente na gagamitin lang ng iba yung pera nila. Totoo yan. Kaya advice ko sa mga ibang mag-run, sayang pera nyo. Gamitin na lang ninyo. Gawa kayo ng project dyan, bridge, ganon, papuntang from Badwak to Karagawan para maalala kayo ng mga tao. At least may nagawa kayo. Katulad yan, Christian ka. Gawin mo yung mga chapel na mga naghihirap ng mga pastor. Mantakin mo, narinig ko, gumastos yung isang pastor, nag-run siya. Gumastos ng 100 million, natalo. Yung 100 million nila, ilang chapel na nagawa sa mga, katulad sa Abra, katulad sa Kalinga, Kapayo, Cordillera. Alam yung mga chapel na mga yan? Ay, kawawa. Kaya nga, ginawa natin si Pastor Reggie, Pastor Red, ng chapel magaganda, Pastor Nixon, di ba? O Pastor Gilbert din. Bakit? Ayaw natin na hanggang bahay, kubo. Hindi kaya nga salamat sa mga membro na nagsuporta. Alam niyo, napunta ko sa Visayas. Sabi ko kung dito sana ginamit nung isang pastor yung 100 million na yon, ang daming mga churches na build. Kahit pang yero lang, sana, pang simento. Sayang, sabi ko. Kaya, lahat ng pastor nakikinig sa akin, huwag na kayong sasabak sa politika, pwede ba? Hindi niyo ba alam ilang araw na lang to? Hindi niyo alam yan? Hindi ko alam kung araw o linggo. Agenda 21. Papunta kayo sa internet. Tingnan nyo doon. Yan ay world control. Vaccine is world control. National ID, voters ID, world control. Mga CCTV nakikita nyo kalsada, world control by the new world order. Ang kasama. Pwede ba? Kaya, punta na tayo sa positively considered. As I said, please don't die or leave this earth without repenting of your sins and applying the blood of the Lamb in your soul. Alam niyo, may awit dito, basahin ko lang. Kasi puntan tayo sa positively considered, Sir James. Ngayon, kung hindi matapos ito, tapusin natin mamaya. Sabi niya rito, there is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, and sinner plunge beneath that flood, lose all their guilty stains. Narinig nyo yan? The moment na narinig mo na may Jesus na matay sa cross, na ilibing na buhay muli, tawagan mo siya. Lord, hindi gaano malinaw sa akin na ikaw ay pumunta sa Israel noon, namatay ka sa Kalbaryo. Pero sabi ng Bible, whosoever shall call upon you, tinatawagan kita, Lord Jesus. Ako naman ay kasali sa John 3:16. Sabihin mo na you love the word of Father. Therefore, Lord Jesus, nagsisisi na ako. Buong puso kita tinatanggap. And ayon sa Bible, lose all their guilty stains. Hindi ka na guilty. You know why? Your guilt was transferred to Jesus and His righteousness was imputed on you. Di ba ang ganda nun? Kaya you can sing. Now you have the robe of righteousness. 61:10 ng Isaiah chapter 61. Basahin natin to. Para lahat tayo masaya aalis dito. Mga kasama, our labor is not in vain. Don't you know that? Kaya nga tuwang-tuwa ako kay Clint Rigos. Alam nyo, Clint Rigos, bibili sana ako dun sa hardware niya, sa Bunton. Sabi ni Clint,
Kasi nagtanong ko sa katulong niya, meron kayong yero? Kasi kulang yero. Meron, sabi. Ganito, ganun. Sabi nung may-ari, ikaw Pastor Legacy, yan eh. Sabi ko, bakit mo ako kilala? Ano bang apelyido mo? Sabi ko, Rigos. Ay, tatay mo yung aking teacher dun sa St. Lourdes. Tama ba? Nanay mo si Mila Agudelo. Tama ba? Kaya pala kamukha mong Agudelo, sabi ko. Saan mo ako nakilala? Ang boses mo kasi, alam na alam ko dahil nanonood ako sa YouTube. Bantangin mo yan. Mga kapatid, your labor is not in vain. Kahit sa television, katulad Ancheta, Peralta, o mga Binaraw, sila Boyet, yung aking tagatahi, at mga kapitbahay nila, sila Alilam, nanonood yan sa akin. At mga kapitbahay pa. At alam nila na si Jesus lamang ang tagapagligtas, wala ng iba. Kaya nga may television program tayo kasi hindi itong church namin ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas, si Jesus na He can save you anytime, anywhere. Katulad nung nagkaroon kami ng dental mission, ha? Sabi ng mga dentist kakilala ko dito noon, Pastor, mag-dental mission nga tayo. Sabi ko, paano yan? Di aalis kayo sa klinik nyo. Ay, Pastor, pwede. Kahit upuan lang na upuan namin, yung chair, pwede kami magbunot basta may maghawak sa ulo. Dinala namin sa padol. Abay, pwede pala sila magbunot kahit saan. Basta dala yung instrument nila. Ibig sabihin, mga kababayan ko, si Jesus na great physician, pwede nang alisin yung sirang puso ninyo, palitan niya ng bago, anytime, anywhere. Tawagan nyo siya. Pwede ba? Bago man lang magka-tribulation, mantakin mo. Pag tinawagan mo yan, lose all their guilty stain. Sabi niya nga rito, Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. Tama ho yan. So ito mga kapatid. We'll go now to the positively considered. Nandun na yung sa Exodus. Nandun na yung batya. Nandun na yung dugo ng lamb. Ang gagawin lang nila ay isawsaw yung parang brass at i-apply dun sa two side post at saka yung sa taas yung lintel na tinatawag. Okay. So, sprinkling or applying the blood of the lamb. Ito this will make the Israelites exempted, number one, exempted from the horrifying face of the death angel. Ulitin ko They will be exempted from the horrifying face of the death angel. Takin mo yan. Sabi ng Diyos yan eh. Kinggan natin darating itong death angel na ito. At sabi niya sa chapter 2 ng chapter 12 ng Exodus 29 and 30. Tingnan natin to 29:30. Meron darating na death angel. Lahat kayo dyan na nanonood, don't you know, dadalawin kayong death? Kung dinalaw kayong death, hindi nyo kaibigan si Jesus. Wala Dapat kaibigan nyo si Jesus. Chapter 12, 29-30 ng Exodus. Okay. Diyan na tayo sa verse number 29. At basahin natin para malaman nyo ito. Serious business to mga kasama. It talks about eternal destiny. Kaya nandito tayo. Araw-araw, gabi-gabi. Bakit? Kinakailangan mabuhay kayo. Katulad, darating bagyo. Kung tatama yan dito, signal number 4, ang daming mamatay. Okay, gumuho yung mga bundok, mamatay kayo. Saan kayo punta? Kung hindi kayo nagsisi, hindi nyo ni-apply yung blood in your soul by accepting the Lamb of God, wala na. 29, ready begin. It came to pass that at midnight, the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh, that sat on his throne, unto the firstborn, the captive that was in the dungeon, and all the firstborn of cattle who got 30. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants, all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt. For there was not a house where there was not one dead. Narinig nyo yan? Bakit?
hindi sila exempted eh. Ang mga Hudyo, exempted. Ha? Hindi sila. Na ano? Namatayan. Di ba ang ganda nun? Di ba ang ganda mang kasama? Na lahat ng loved ones natin, makita natin 7, na lahat ay ano? Sasabihin ni Lord Jesus, come home, my children. Kasi isa sa mga loved ones nyo ay mapanood niya sa white throne judgment, kukunin ng angel at sabihin, Lord Jesus, ito na po yung loved ones ng mga yan. Sabi ni Lord Jesus, open the book of life. Sabi ng isang angel, Lord, his name is not found in the book of life. Ano sasabihin ni Jesus? Throw it to the lake of fire. May malinaw yan sa Bible. Ayaw naman natin magsiiyakan pa tayo sa white throne judgment. Don't you know that malinaw sa Bible yan? Magsiiyakan pa rin tayo. Bakit? May mga loved ones tayo na ayaw masave. Ayaw, gusto nila yung pleasures in Egypt. Naalala niyo yun? So magpatuloy kasalanan nila, makipagsama, hindi nila asawa, mag-live-in na hindi kasal. Kasalanan yun eh. Ay malinaw yan sa 1 Corinthians chapter 6, 9. Tingnan nyo. Verse 9. Kung hindi kayo kasal, nagsasama kayo, o kaya bakla kayo, tomboy kayo, nagsasama kayo, itatapon kayo sa impyerno. Kaya panahon na para magsisi. Diba, Brother Ralph? At Sister Joanne? Nandyan ang aking kaibigan sa Zambales, nagpe-pray sa akin. Ma'am Chato Belardo Arroado. Mrs. Charito Belardo Arroado. Read. Know ye not that the unrighteous. Hindi righteous Ang righteous lamang yung tumanggap kay Jesus. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Hindi ka makapasok dun sa langit. Be not deceived. Pwede ba wag kayong magpadaya? Hanapin na niya sa Bible kung sino si Jesus. Sabi niya, go and sin no more. Mag-repent kayo. Neither fornicators. Ilista niyo yan. I-search niyo ang ibig sabihin ng fornicators. Ang fornicator ay living together without marriage na puro single. Parehong single. Nor idolaters. Nagsasamba kayo sa mga icon. Gawa ng kamay ng tao. Nor adulterers. Kaya nga, sabi ko sa pastor, hindi na ako pupunta dyan. Bakit? Meron nagsasama dyan. Hindi sila mag-asawa. Pastor, may pera naman sila. So what? Ayaw ko yung ganun eh. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers. Effeminate. Alam yung effeminate? Yan, malambot. Nagsasama sila. Alam nyo, si Brother Cruz may nipasa sa akin ngayon na video. Mantakin mo. Ang naghatid sa lalaki yung nanay niya. Akala ko, ulila sa tatay. Yung pala pagdating sa altar, lalaki yung kanyang pagkasalan. Ako sabi ko kay Brother Cruz, ito na, talagang malapit ang dating Panginoon. Ni meron yan. Gusto niyong tawagin si Brother Cruz at sabihin, ipasa mo rin sa akin. Yung kasal na ang nanay naghatid sa anak niyang binata at ang pinakasalan, kalbo. Hindi kalba. Oy, nandyan si Meryl Baluga. Bakit may kandila kayo, iha? Usually kung may kandila kasi hindi maganda tignan yan. Ay, nandyan pamangkin ko at pinsan na Zen Era. Yun ang mga pamangkin kong sigurado 7. You know what? Kasi sila ay nagsisi at tinanggap si Jesus. Ano niyan? Kaya amin kayo nga tagapayaw. No ginano sarita ni Apo Jesus nga aginaya kordero ni Dios nga mangipa kibasbasol tuwin niya awatan no agbabawi kayo ibagam yan sina. Oo. Okay. So, importante po na you apply the blood. So exempted sila. Yung mga Jewish, hindi na makita ang kamatayan. Samantala, yung mga Egyptians, makita lang kamatayan. Dinampot yung kanilang anak na panganay. Sabihin ko sa inyo. Alam yung mga kasama, ako na lumaki sa bundok. Kaya, alam namin ang mukha ng kamatayan, don't you know that? Kasi, sinabi ng mga magulang namin, pakinggan nyo ito Salamat Oh, thank you. Sabi ng magulang namin, alam yung mga anak, nakikita namin yung kung gabi, yung mga mata ng mga demonyo, yung mga anito, kwan yan, umiilaw.
Kaya kami ay nasanay na paggabi na, kinakailangan pasok kami sa bahay kasi baka makakita kami. Sabi nga nung kapatid ko ginamit daw niyang flashlight kasi may maingay. Pag flashlight niya, meron daw bumungad na nagniningning na parang baga. Sabi ko, totoo ba yun? Sabi niya, subukan ninyo. Kayo sa syudad, sabi niya, subukan ninyo. Halimbawa, nag-brown out daw. Kuha kayo ng flashlight at flashlightan yung mata ng aso. Ganun daw yung mga mata ng mga anito. Pusa, mag-brown out. O kaya sa gabi, turn off nyo lahat ng ilaw. Tapos may pusa sa bahay nyo, flashlightan nyo. Ganun daw mata ng mga anito. So, gusto nyo makita ang mga mata ng mga multo, patayin lahat ilaw, flashlightan yung mata ng aso nyo. Ganun na ganun. Pero, kung save ka, hindi ka matakot to face the horrifying face of death. Kasi nakakatakot. Bakit? Pag hindi ka save, look at this. Matthew 13:40-42. Ayaw ko kayo na magpunta ron. Please lang. Huwag kayong magpunta sa impyerno. Tanggalin ko po mamaya. Salamat, sister. Tama lang, salamat. Please lang kasi naiiyak ako kung makakita ako ng kandila. Lagyan mo na lang ng corona. Okay, kasi yung mga namatay, sister, they have crowns in heaven. Okay, Matthew 13:40-42. Salamat, obedient ka. Talaga si Sister Meryl, Pagpalain ka ng Diyos dahil obedient ka. Ready? Okay. 40-42. Ito yung horrifying face of death. Pag namatay ka, nawala si Jesus na kaibigan mo, tagapagligtas mo. Hindi siyang aser mo papunta sa kingdom. Anong sabi niya? As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Narinig niyo? The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend. Yung mga taong hindi katanggap-tanggap dahil hindi sila nagsisi sa kanilang korupsyon, sa kanilang immorality, sa kanilang pandaraya. Ano po? All things that offend, and them which do iniquity. Mga susugal, mga bisyo, mga manlalasing, kikisama sila asawa. Okay, long verse 42. Ano sabi niya? And shall cast them into a furnace of fire. Horrifying to. Look at this. Tuloy nyo. There shall be wailing and gnashing of teeth. Kaya pasalamat kayo mga nanonood, kung may pastor nakaabot sa loved ones nyo. Bakit hindi sila pupunta doon sa wailing and gnashing of teeth? Ibig sabihin, pagbaba mo sa impyerno, nararamdaman mo pa rin, umiyak ka pa rin. Huwag yung kayo maniwala sa mga saksi ni Jehovah na, pag namatay ka, wala na. No, sir. When you leave this body, according to Luke 16:22-25, you are going to experience the horrifying torment of hell. Pero ikaw exempted. Look at verse 43. Bakit? Tinanggap po si Jesus Kaya pasalamat ka dun sa mga pastor na pumunta sa inyo, mga soul winners punta sa inyo, at saka yung gumastos para makaabot yung mga pastor sa bahay nyo. At gumastos para makarating itong lesson sa bahay nyo through television or through Zoom. Ano mangyari sa atin na nagsisi at tumanggap? Look at verse 43. Kaya exempted nga Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. We are talking about eternity dito, mga kababayan. Totoo yan. Bakit mag-spend pa ako ng 48 years magpipreach na ganito kung hindi totoo ito? Totoo yan. Tunsunodan. Hindi kinakailangan may tao magsabi sa inyo, galing ko sa impyerno, totoo may impyerno. Si Tuning Biyernes nga lang nagsabi sa akin, may kapitbahay sila. Namatay, ililibing na sana kasi walang pangbalsam. Nabuhay, At sabi niya, sandali, bakit nakita ko yung kapitbahay natin na government employee sa impyerno, sabi niya. Oo, at nakita ko rin yung isang kapitbahay natin na nandun sa langit, umaawit. Oo. Sabi ni Brother Tuning, bakit nakita mo talaga? Oo, di ba, namatay yun nung last year? Sabi ni Brother Tuning nga, oo nga, kilala ko yun kasi walang ginawa yung kundi pang kurap. Oo.
Mantakin mo mag-order ng galunggong worth 100 pesos. Sabi doon sa may-ari, pwede gawa ka ng listahan. Gawin mong 200 pesos. Mantakin mo yun. Oh. Alam niyo mga kapatid, kinakailangan magsisitag na tao, di ba, ma'am? Ma'am Dolores Addato. Kaano mo si Pastor Addato? Ha? Oo. Hindi ko alam. Eh si ma'am sa Kapanyo. Ba? Okay kayo. Sali ka sa virtual. Number 2, Sir James. Positively considered. So exempted yung Israelites dahil they applied the blood of the lamb sa lintel and two side posts. When you apply the blood of the lamb in your soul, when you say, Lord Jesus, save my soul. Sabi ko sa inyo, may exempt din kayo. Kaya awitin natin uli itong, sabi niya, glory to his name. Bago ko basahin yung number 2, Sir James. No? Down at the cross where my Savior died, down where for the cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to his name. And may paanyaya sa inyo itong songwriter. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge into day and be made complete. Glory to his name. Mga kasama, mga kababayan, the only way the Israelites will be saved from the horrifying face of that death angel is to apply the blood na nandun sa basin, sa doorpost. By faith yan. Oh, they have confidence that they will not be they will not be destroyed by the death angel because they believe what the Lord said to Moses and what Moses said to their fathers. Ganon din dito ngayon. Ito ang salita ng Diyos. Itong sinasabi ko sa inyo, mga kasama. Ha? Number 2, Sir James. Application of the blood of the lamb to the two side posts and the lintel will make them experience the peace of mind, for they are secured. Ulitin ko. They will experience the peace of mind and heart because they are so secured. Tayo rin, when we accept Jesus Christ, hindi lang secured, kundi eternally secured. Oh, narinig niyo yan, eternally. Kaya nga, as I said again and again, from Adam, dahil pinanganak tayo from Adam, descending tayo, for all have sinned. And the wages of sin is death or separation from God forever and ever. Pero when you accept Jesus Christ, aapak ka rito sa eternity. When you accept Christ, nandito ka na. Forever yan. Yan ang eternal life. Kaya kung hindi pa nyo tinanggap si Lord Jesus Christ, please lang tawagan nyo. Before it's too late. Bakit, Pastor? Meron bang ganon sa Bible? Yes, sa Acts chapter 2. Tignan nyo. There is a day coming when everyone will face judgment day. And there is a day coming when the earth will be given into the hand of Satan. And Satan will run amok. Kakaroon ng lindol. Kakaroon ng asteroid. Kakaroon ng natawag na solar flare. Basahin natin. Acts chapter 2, verse 19 to 21. Maraming salamat po sa mga Tagal-Kala at si Ma'am Lailani De Leon Tagala. Ayun, sa Gamasin to eh. Oh. Lahat ng labuan siyo dyan, Sister Asiera nyo. Kasi kawawa naman sila. Mag-collapse yung bundok na tinitirikan yung bahay nila. Alam ko yun eh. Nung bumaba kami doon, Sister ha. Oo, talaga. Mabuti nalalayan ako ni Pastor Reggie. Kasi walang steps yun eh. Bundok yun eh. O kung galing ka sa kalsada, maalala mo yun, Sister Lailani. Ha? Oo. Kaya, alam ko yung lugar ninyo. Oo. Pantakin mo, pagdating ng oras at nandito ka pa sa Tribulation Period, yung bundok na yun eh, mag-shake dahil sa malakas na lindol. O, pagkatapos matutunaw.
aagos sa baba, papunta doon sa highway, papuntang ano na, sa pangalan nun, papunta sa sentro. Oh, malapit kila Catral, kan yun eh. Catral, mga pangalan, Calabaos Milk, ano po. Anyway, malapit kayo doon, di ba? Okay. Samasin yun. Okay, ito. Usahin na natin. And I will show wonders in heaven above. Sabi ng Diyos. And signs in the earth beneath. Blood and fire and vapor smoke. Alam mo ibig sabihin yan? Blood, kera. Fire, volcano. Vapor smoke, ayun. Nuclear explosion. Ano pa? Climate change. Nakita yung mga bunganga ng mga nuclear plant. Nagbubugayan ng vapor smoke. Verse 20. The sun shall be turned into darkness. Darating yan. The moon into blood. Tuloy natin. Before that great day. Before that great and notable day of the Lord come. It's the day of the Lord. Yan. Gaganti siya. Ang gagawin niyo, verse 21. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved before that great and notable day. Nandito pa lang tayo sa Revelation chapter 2, chapter 3. Present tense yan. Pagdating ng chapter 6, mangyayari yan yung sinasabi diyan na matunaw mga bundok. Mga isla ay aalis dahil sa lakas ng lindol. Tapos, ang mga lindol at ang mga kidlat at kulog, yayanigin ang buong sanglibutan. Ayaw namin na nandito ka pa. Kaya, before that great and notable day of the Lord come. Kasi time of vengeance ho yan. Na kailangan magsisi na ho kayo. Tanggapin nyo si Jesus. At i-share nyo sa loved ones nyo. Again, may God help us to have the spirit of Rahab. Before the destruction of Jericho, nagmakaawa si Rahab sa 2 spies na kanyang tinulungan. Sabi ni Rahab sa kanila, at basahin ko po sa Joshua chapter 2, verse number 12 and 13. Naway, meron tayong pusong ganoon. Kaya pasalamat kayo sa mga pastor na nakaabot sa loved ones. Kung maaari, bigyan nyo sila ng love gift. Bakit? Nakaabot siya dun para magkaroon ng gasolina naman. Anong sabi ni Rahab? Kasi alam niya masusunog ang Jericho. Kung alam niyo masunog ang world na ito, gawin niyo ito. Now therefore I pray you, swear unto me by the Lord, since I have showed you kindness, that you will show also kindness unto my father's house, and give me a token, and that you will save alive my father, my mother, and my brethren, and my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. Yan ang magandang prayer, na God will send a pastor or a soul winner sa inyong tahanan para you and all your household will be saved. Para pagdating sa heaven, what a great reunion. Kung hindi ka pa saved, please call on Jesus. Say, Lord Jesus, forgive my sins. Come into my heart, save my soul. Nagsisisi na po ako. Ligtas mo po ako. Okay, let us pray. Heavenly Father, thank you for this who had watched this telecast. I pray that all of us will understand this, the application of the blood of the Lamb, that until today, John 3:16 and Romans 5:8 is still a present perfect tense, a transaction done in the past, but its effectivity is for us today, for sinners today will repent and accept you, Lord Jesus. Now, Holy Spirit, speak to hearts. Use this broadcast. To God we give all the praises, the glory, and the honor. In Jesus' name, amen.